Hey, gandang araw mga kapadyak sa kasaysayan. So pupunta tayo ngayon sa Pasig. So yun, pupunta tayo ngayon sa Buting. Muna kakaliwa tayo, then papunta tayo sa Pasig. Alright, nandito na tayo ngayon. Papasok na tayo mula sa Kalayaan, JP Rizal, then maliwa tayo dito sa Kalayaan papuntang Buting. Malapit na tayo dun sa unang stop natin. Ayos. Mayroon ditong tulay, and pagbaba ng tulay na to, yung una nating spot. Damaga po. So makita tayo dito sa Sumilang Bridge. Makikita natin dito yung una nating location. Nandito tayo ngayon sa Old Capital of Rizal. So tatanungin nyo sa akin, ito ba yung Capital Commons? Hindi naman ito yung Capital Commons, oh. Hindi, ito yung pinakauna. Yung sa Capital Commons, yun yung pangalawa. Pero as you can see, aesthetic pa lang nito, latamong American era pa to. So dito tinayo yung capital ng Rizal after mabuo yung probinsya ng Rizal, after ng Philippine Commission na pinamunuan ni William Howard Taft. Nag-convene sila sa Pasig Church. So noong 1901, nire-organize nila yung civil administration from the Spanish era within sa mga provinces of Manila and Morong. So nabuo dito yung probinsya ng Rizal na siyempre pinangalan nila in honor ng ating national hero. At ang Pasig ang napili nilang kapitolyo ng probinsyang ito. So nag-umpisa ito noong June 11, 1901. Ay galing sa 21 towns from the province of Manila, sinagsama sa 13 towns ng Distrito Politiko Militar ng Morong. Next time natin pag-uusapan yung tungkol dun sa Morong. So ang kapitolyo na ito ay kasanayaan noong panahon ni Governor Jose Tupas. Ito isang two-story neoclassical
edifice na gawa sa konkreto. Ito to ay tinayo according sa mga plano ni Architect William Parsons. Para kasi siyang walang daanan paloob eh. Pero kung titignan nyo, merong gate doon. Pero titignan natin kasi meron ditong steps eh. Titignan natin kung pwedeng mag-sneak lang. Pero titignan lang ko muna kung may mga bantay. Para syempre wala namang masabi sa atin trespassing. So ito po yung gate. Magpapaalam muna kayo rito sa guard, sa guard para kung pwedeng kumuha, syempre. Tsaka bawal pasukin itong loob, delikado na to sa loob eh. Ayos. So permiso tayo dito sa gilid. Dito lang tayo sa gilid. So ito yung other side nung building. Sayang hindi lang talaga siya kasi pwedeng pasukin eh. Talaga? Pinagganuhan nila. Ginawang shootingan na lang pala to noon. So ito yung other wing nung Kapitolyo. So wala na rin siyang bubong and mga pundasyon na lang ang nandito. Nagkaroon tayo ng access para lang kuhaan yun dito sa labas. So as you can see, may mga manok na lang sa loob. Pero kung tutuusin, ang ganda rin ng pagkakagawa nito eh. Matibay. Sayang lang di natin mapasok. Ito naman yung other wing. Puro na siya talahib eh, no? Dito may clearing pa. Pero dito wala na talaga. So ang itsura pala ng building na to ay para siyang U-shape floor plan na merong dalawang fasad. Yung isa naka-face sa east on Lopez Haina. Tapos yung isa naman facing west ay meron siyang 7-arched facade. Siguro hindi natin siya makikita dahil dun yun sa kabila. Dito tayo sa Lopez Haina side eh, dito sa street na to. So 14 provincial governors pala ang nag-took office dito. At dati yung Pasig Carnival dito rin siya ginaganap. Noong panahon ng Hapon, ginawa itong garrison at maraming natitine rito na prisoners of war. Pero naging intact pa rin ito after ng gera. Tapos nilipat na yung provincial government doon sa pangalawang capital niya, which is yung Capitol Commons noong 1962.
So ang susunod nating pupuntahan ngayon, susundan lang natin tong Lopez Haina. Pupunta tayo ron sa bahay na Tisa, na kino-consider nila na pinakamatandang bahay dito sa Pasig. Okay, so let's go. Mula rito sa Lopez Haina, meron kasi itong part sa may bandang dulo na po-fort siya. One way kasi yung dun sa may side ng bahay na Tisa eh. Sabi nung manong dito na si Manong Obet na nagbabantay rito sa Old Capitol, sa mga tanod na nagbabantay, pwede naman daw, kaso syempre sunod na tayo sa trapiko. So ito, yan, yung part na yan, dyan yung bahay na Tisa eh. Pero maghahanap tayo ng ibang daan. So liiko muna tayo papunta doon. Punta natin itong Dr. Garcia. Sa hanap tayo ng daan papunta dun sa bahay na Tisa. Tingnan ko nga kung pwede ba dito. No left turn. So doon pa tayo sa dulo. Ingat lang. Medyo masikip lang ang palya rito eh. Pero okay naman. Ingat lang tayo. Dito tayo sa plaza, kaliwa. So ayun nga dito kay kuya, kung binaretso ko yung Lopez Haina, kaso magka-counterflow tayo. So sinundan ko yung papuntang plaza. And bumalik tayo dito. So itong Lopez Haina, mula doon sa kumanan ako. Susundan lang natin siya. Dito na tayo sa bahay na Tisa. So mula dito sa Lopez Haina, kakanan kayo dito sa P. Gomez. And ito na yung bahay na Tisa. So ito yung bahay na Tisa. Now, kaya siya tinatawag na Tisa because of yung clay tiles niya. Siguro kung pagpasok natin sa loob, mas ma-explore natin eh. Anyway, ito yung bahay na tinayo ni Don Cecilio Tec y Cabrera. And ito yung mga among sa mga bahay o buildings na nakasurvive noong World War II.
And noong 2020, ito ay nadeklarang important cultural property ng national government. Pero as of now, ang base sa mga records, ang may-ari pa rin ito ay ang Tech family as of 2020. So explore natin siya. Ito yung ilalim. So as you can see, buong buo pa yung kahoy, yung semento. And ito yung pang old lock pa to. Talagang solidong kahoy ito, no? Ito yung bakuran niya. Pero kasi since private property to, hindi pwedeng pasukin. Sayang eh, 2 PM ang bukas kasi nito. And hindi natin siya mapasok kasi medyo maaga pa. So dito lang tayo sa labas at enjoy natin yung facade niya. Tignan nyo yung mga copy shell, oh. And kung makikita nyo sa taas, meron din siyang parang mga copy shell na nakakalagay doon sa taas. So kung bubuksan siguro ito, yung mga bintana nito, tagusan yung hangin. Ito pala yung knocker. So pag ano, kakatok ka doon ng pag ganon. Ito pala ang katukan niya. Ito bali. So medyo luma na rin, no? Kalawang na. Pero siguro pag kinatok mo ganun to, oo nga. Pero parang walang tao eh. Nice. So mula dito sa bahay na Tisa, dediretso tayo dun sa Cuartel del Guardia Civil o yung Guanyo House. Uy, hanggang dito muna yung Pasig adventure natin, ah. Samahan nyo ako sa part 2. Marami pa tayong pupuntahan sa Pasig. Okay? Ciao!